So nandito ang iskong kabayan sa Poland. Halos magkabatch kami ni Adrian. Ilan taon na tayo dito, men? Ako almost 5 years. Oh. Si Eds almost more than 4 years. So nandito kami sa Gdansk. Yan. Naglalakad-lakad kami, nagbabalik tanaw sa Mga dating alaala. Yung mga alaala namin, mga panahon pang ano. follow nyo pala ako sa YouTube. Mga comments. Follow nyo sa YouTube. Mamaya ililink namin sa YouTube pag i-edit ako yung YouTube channel. Itatag ko siya sa Facebook, tapos i-comment niya yung YouTube channel niya. Yan. So nandito kami guys para magbalik tanaw, pag-usapan kung ano na yung mga nangyari for almost 4 years. More than ganun. Siya more than 4 years na kasi mas nauna siya sa akin dito sa Poland. Men, ano na bang nangyari sa buhay mo sa loob ng 4 years? More than 4 years. Dito, iba't ibang mga trabaho na ang napuntahan ko. Madali ba Like yung factory. Oo. Pero ang una kong talagang trabaho rito, factory. Factory. Tapos itong mga 2 taon ko factory. Oo. Tapos the rest na year na dumaan hanggang present sa hotel. Oo. Hanggang sa ngayon, nasa maliit na hotel ako. In short, sa hostel. Kamusta naman yung mga yung mga nangyari sa iyo sa loob ng sabihin na nating 4 na taon, men. 4 na taon. Oo. So, May mga na-experience ka ba na hindi mo na-experience sa Pilipinas? yung hindi ko na-experience sa Pilipinas, Oo. especially sa trabaho at saka sa lugar, yung Oo. safety. Yung ng safety, lugar. oo, yan, masasabi ko rin yan. Kasi Safety dito sa ng Poland, lugar. guys, talagang masasabi namin sa loob ng 4 na taon o mahigit, walang hahablot ng kahit na anong gadget mo or ng bag mo dito. So ito yung kagandahan dito sa Poland na maipagmamalaki namin ng aking kaibigan na si Renante, guys. Tapos, ang kagandahan pa rito, hindi man gan kalaki yung rate ng Poland, pero Oo. yung cost of living, nandun yung mura. Di ba? Tsaka yung safety talaga ng Poland, yun yung isa sa Oo. hinahanap-hanap ng tao. Siyempre, kahit saang bansa tayong pupunta, yung safety talaga natin ang kailangan. So yan, isa na yan sa makakapagsabi ng katotohanan kasi mas matagal siya sa akin dito, guys, sa Poland, no. So biruin nyo, maglilimang taon na siya dito this coming December, Oh, December 19. maglilimang taon na siya dito sa Poland ngayong December. Kaya masasabi niya talaga na, or masasabi ko rin na talagang na-experience niya rin halos lahat yung buhay dito. Ano, May men? mga naipundar ba ako sa Pilipinas? Meron kahit papaano. Ano na ba yung mga naipundar mo sa Pilipinas Lupa. na? Pero Oo. hanggang ngayon hindi pa siya fully paid. Pero kahit papaano may naipundar naman tayo. Men, ipakita natin to. Diba? Dito nga. Tayo. Ito. Lipat ko dito. So, andito kami sa Gdansk. Naglalakad-lakad kami. Pinapag-usapan namin yung mga nangyari na sa aming buhay dito sa Poland sa loob ng 4 na taon or 5 taon. 5 taon. So, marami ng mga nangyari. Kasi kami ni Eds, magkasama kami dati sa isang hotel dito sa Tri-City. Magkasama kami sa Oo. Sheraton. Marami. Pareho kami ng department, pareho rin kami ng Agency. Dahil lumipas na yung panahon, magkahiwalay din kami. Napunta siya sa ibang agency, napunta rin ako sa ibang agency. Yun. Ang kagandahan, nagkaroon kami ng TRC pareho, o tinatawag na Karta Pobito. Mga kaorgulyo. Yun lang ang kagandahan pag nag-stay ka sa isang agency at hindi ka palipat-lipat. Oo. By the way, i-follow nyo sa YouTube kasi yung content niya doon, Nasa YouTube, oo, yung mga content niya about din sa, reality ng Poland. reality dito sa Poland. Kaya Shoutout sa mga taga-Poland, shoutout sa mga nandito sa Poland, at shoutout na sa mga ibang tropa na lumipat na ng ibang part ng Europe. May mga Pilipino pa rin at talagang mga Pilipino na katulad namin na nag-i-stay dito sa Poland. Sabi nga nila, nasa tao yan kung paano mo i-manage yung pera mo, yung budget mo. Hindi mo naman kailangan, malaki nga yung sinasahod mo sa ibang part ng Europe, kung hindi ka naman nagsisave, useless lang din. totoo yan. Di baling mas maliit yung sahod mo, pero kung nagsisave ka kada buwan, kada sahod mo, may ipon at may ipon ka. Tsaka nakakapag-relax naman kami dito. Di ba makikita nyo naman yung ambience dito.
Yung sa view pa lang dito kapag pray ninyo kapag nandito kayo sa Poland. Swerte ninyo kung na destino kayo sa yung tourist attraction. Oo. So kahit na kapag day off kayo, magkakaroon kayo ng gala-gala or pasyal. Kumbaga yun yung pinakang pahinga natin kapag OFW tayo. So, ano pa yung mga plano mo? O yung mga plano mo for the future? Or ano pa ba yung maipapayo mo sa mga OFW na? Sa mga bago pa lang na gustong sumubok ng Europe at nagbabalak pumunta rito sa Poland, try nyo lang. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yun kung mag-i-stay kayo o mag-e-exit kayo. Pero syempre, pag nandito ako na kayo sa Poland at sa ibang part ng Europe, focus lang sa goal nyo. Oo. Diba? Wala yan sa malaki o maliit na sahod. Basta nag-iipon. Basta safety. Safety rin yung sarili natin. Yun yung kagandahan. Kasi hanggat malakas tayo, safety buhay, may pag-asa, di ba, men? Of course, may mga nangangarap din na mataas yung sahod. Pero hindi naman makukuha yan ng madali eh. Pinaghihirapan yan, di ba, men? Kasi nagsimula kami sa maliit na sahod. Oo, totoo yan. Just imagine, nung kasagsagan ng COVID, kami dalawa ni Eds, ang pinakamalaking sinahod namin, 700. Na-experience namin yun. 500, Wari. 500 ba? 700? 500. 700. 500. 500. Way back 2020 December. 2020 yun. Kasagsagan ng COVID yun. Kaming dalawa yung magkasama talaga pero, dito. hindi naman kami gumibap. Oo, nagpatuloy kami. Ngayon, nakakaluwag-luwag na kami. Kaya sanay kami sa hirap nito. Pagdaanan namin yung paglilinis, pagkukudkod ng banyo or ng CR, inodoro. Hindi kami sumusuko sa mga ganyan. Nasa tao yan eh. Mawawalan ka ng pag-asa, talo ka. Totoo yan. Talo ka talaga. Sabi nga nila, pag napagod, magpahinga. Diba? Tulog nyo na lang muna. Tulog lang. Kinabukasan, okay na ulit. Laban na ulit. Laban na ulit. Ganun lang yun. Ganun lang naman dito sa buhay abroad. Siya kasi marami na siyang experience sa pag-abroad. Ako first time ko, kaya kasi ako, galing ako ng Middle East. Pero nung papunta ako ng Middle East, nung pumunta pala ako rito sa Poland, nanggaling muna ako ng Pilipinas. Pero ex-abroad na ako, galing ako ng Saudi 6 years as housekeeping din. Yun. Ano ba yung kagandahan mo sa housekeeping kumpara sa ibang Sa Middle East kasi ang pagiging isang housekeeping doon, syempre ang mga Muslim pag maliligo yan, malinis sa katawan, shaving lahat, shaving. Hindi katulad dito sa Europe na yung mga tao hindi naman lahat, yung iba lang. Di ba? So, real talk yun. Iba kasi yung culture doon. Iba kasi ang kultura eh. Dito kasi, syempre nasa nasa Christian country tayo. Hindi katulad ng mga taga Middle East, yung mga na-encounter ko na once na pag nag Ramadan, yun. Pag nag-Ramadan is ganun sila kalinis sa katawan. Syempre magsasaka sila or kaya iba yung standard ng hotel doon, iba yung standard ng hotel dito. Kumbaga sa culture, magkakaiba talaga sila ng paniniwala din talaga dito. Yun. Kaya iba-iba ang standard din ng hotel sa ibang part ng hotel sa Middle East sa hotel dito. Kaya wag niyong ikukumpara yung experience yun ng sobra pagdating niyo dito sa Poland, guys. Yun yung gusto niyang iparating. Yun.